si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 2, Week 5. Ang ating unang aralin ay tungkol sa tradisyon, ang aking kultura. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga kaugalian at tradisyon ng pamilyang Pilipino sa kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Nasasabi ang tradisyon o gawi ng sariling pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng family tree. Para sa ating unang gawain, pagmasdan ang mga larawan at sabihin kung ano ang ginagawa nila. Ano ang ginagawa ng nasa larawan? Magaling, sila ay nagdadasal bago kumain. Sunod naman. Tama, sila ay namamasyal sa parke. Sunod naman. Tama, sila ay sama-sama sa panonood. At ang panghuli? Magaling, sila ay nagtutulungan sa paglilinis. Ang bawat pamilya ay may mga gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa. Halimbawa, nagdarasal muna bago kumain, namamasyal sa parke, sama-samang nanonood ng TV at nagtutulungan sa paglilinis ng bahay. Sa ating bagong aralin, pag-uusapan natin ang mga tradisyon at kultura ng pamilya na nagpapasaya at nagpapalakas sa samahan ng bawat isa. Tara, alamin natin ito. May mga tradisyon na ginagawa ang mga Pilipino. Isa dito ay ang reunion. Ang reunion ay isang pagtitipon ng mga tao na matagal nang hindi nagkikita. Karaniwang ginagawa ito upang muling magkasama, magkumustahan at magbahagi ng alaala. Isa rin ang paggawa ng family tree. Ang family tree ay isang diagram na nagpapakita ng mga relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng isang pamilya. Ngayon naman ay basahin natin ang kwento tungkol sa ang tradisyon ng pamilyang Martinez. Tuwing sasapit ang buwan ng Mayo, ang pamilya Martinez ay nagsasama-sama upang ipagdiwang ang kanilang taunang reunion. Ito ay isang tradisyon na minanalila sa kanilang mga ninuno at isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Simula noong bata pa si Ruth, nakikita na niya ang kanilang mga magulang na abala sa mga paghahanda para sa pagsama-sama ng mga kabilang sa kanilang angkan. Sa umaga ng mismong araw ng reunion, nagsisimba muna ang buong pamilya. Pagkatapos nito, nagtutungo sila sa kanilang bakuran upang simulan ang kanilang salo-salo. Abala sa paghahanda ng kalan at mga plato ang mga kalalakihan. Samantalang nagtutulungan naman ang mga kababaihan sa paghahanda ng mga lulutuing handa. Sa kabilang banda naman, isinasaayos ng mga bata ang hapag. Ang hapag ay napupuno ng iba't ibang masasarap na pagkain na kanilang inihanda. Mayroong adobo, kare-kare, pansit at marami pang iba. Habang kumakain, nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga miyembro ng pamilya. Matapos kumain, nagsasagawa sila ng mga palaro. Ang mga bata ay naglalaro ng mga tradisyonal na laro tulad ng luksong tinik, patintero at piko. Samantalang ang mga matatanda naman ay naglalaro ng sungka at dama. Sa gabi, nagsasagawa sila ng isang simpleng programa kung saan nagpapakita ng kanilang mga talento ang mga miyembro ng pamilya. Mayroong kumakanta, sumasayaw at nagpapatawa. Para kay Ruth, ang kanilang taunang reunion ay isang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa kanyang pamilya. Dito niya nararamdaman ang pagmamahal at suporta ng kanyang mga mahal sa buhay. Ito rin ang panahon upang magpasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap nila. Kahit na abala ang bawat isa sa kanilang mga trabaho, naglalaan pa rin sila ng oras upang magkasama at ipagdiwang ang kanilang pagkakaisa bilang isang pamilya.
Upang mas maunawaan natin ang kwento, dumako tayo sa ating gawain. Basahin ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Una, ano ang nabanggit na tradisyon sa kwento? A. Pagsisimba, salo-salo, palaro at programa. B. Pamamasyal sa mall at panonood ng sine. O C. Pag-akyat sa bundok at pagpunta sa dagat. Magaling! Ang sagot ay pagsisimba, salo-salo, palaro at programa. Kailan ginaganap ang taunang reunion ng pamilyang Martinez? A. Buwan ng Disyembre. B. Buwan ng Mayo. O C. Buwan ng Hunyo. Magaling! Ang sagot ay buwan ng Mayo. Ano ang ginagawa ng pamilya bago magsimula ang salo-salo? Magaling! Ang tamang sagot ay nagsisimba. Anong mga tradisyonal na laro ang nilalaro ng mga bata sa reunion? Magaling! Ang sagot ay luksong tinik, patintero at piko. Ano ang kahalagahan ng reunion para kay Ruth? Magaling! Ang tamang sagot ay pagpapalapit sa kanyang pamilya at pagpapasalamat sa biyaya. Ano naman ang mga tradisyon at kaugaliang isinasagawa sa inyong pamilya? Magaling! Ito ay pagdiriwang ng kaarawan, Pasko o Bagong Taon. Ano ang iyong nararamdaman sa tuwing isinasagawa ng inyong pamilya ang mga tradisyong ito? Mahusay! Ikaw ay masaya at puno ng pagmamahal. Ang kwento ng pamilya Martinez ay sumasalamin sa mayamang tradisyon at kultura ng pamilyang Pilipino at maaaring ito ay ginagawa rin sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyong kinabibilangan mo. Kabilang dito ang mga sumusunod. Una ay ang pagpapahalaga sa pagkakaisa. Ang halimbawa nito ay ang pagtitipon ng mga miyembro ng pamilya sa pamamagitan ng reunion. Ang reunion ay karaniwang ginagawa ng magkakapamilya upang muling magkasama, magkamustahan at magbahagi ng mga alaala sa isa't isa. Ikalawa ay ang pagkakaroon ng malalim na pananampalataya. Ang relihiyon at pananampalataya ay may malaking papel sa buhay ng pamilyang Pilipino. Katulad sa kwento, sila ay sabay-sabay na nagsisimba. Kabilang din sa tradisyon ng mga pamilyang Pilipino ang paggalang sa mga nakatatanda. Ang pamilyang Pilipino ay nagpapakita ng kagandahang asal kung saan matibay ang pagpapakita ng paggalang sa mga nakatatanda. Ito ay mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino kung saan ipinapakita ng mga Pilipino sa kilos at gawa ang paggalang katulad ng pagtulong sa mga nakatatanda at ang paggamit ng po at opo at pati na rin ang pagmamano. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Sabihin ang hooray kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at hep-hep kung ito ay mali. Ang pagdarasal bago kumain ay isa sa mga tradisyon ng pamilyang Pilipino. Hep-hep o hooray! Magaling! Sunod naman, sa pamilya, ang pagtutulungan sa paglilinis ng bahay ay hindi mahalaga. Hep-hep o hooray! Magaling! Ikatlo, ang reunion ay isang okasyon kung saan nagsasama-sama ang buong pamilya. Hep-hep o hooray! Tama! Kaapat, ang paggamit ng po at opo ay isang paraan ng paggalang sa nakatatanda. Ito ba ay hep-hep o hooray? Magaling! Ikalima, ang hindi pagbati sa matatanda ay isang magandang kaugalian. Ito ba ay hep-hep o hooray? Magaling! Ika-anim, ang pagmamahalan at paggalang sa isa't isa ang isa sa pinakamahalagang tradisyon ng pamilyang Pilipino. Ito ba ay hep-hep o hooray? Tama! Ngayon naman ay pumunta tayo sa sunod na gawain.
Kumpletuhin ang family tree sa pamamagitan ng paglalagay ng tamang larawan. Anong letra ang nakalagay para kay Lolo? Magaling! Nasaan naman si Lola? Tama! Nasaan naman kaya si Tatay? Magaling! Nasaan naman si Nanay? Tama! Anong letra naman si Kuya? Magaling! Sunod naman, nasaan si Ate? Tama! Anong letra naman si Bunso? Magaling! Ngayon naman, anong letra si Bantay o ang aso? Magaling! Ngayon naman si Ming o ang pusa? Magaling! Ito ay isang halimbawa ng family tree. Ngayon naman sa inyong output, gumawa ng sariling family tree. Sumulat ng mga dahilan kung bakit mahalaga ang iyong pamilya. Maaaring gawing basehan nito upang mas maging madali ang paggawa ng output. Narito naman ang rubric para sa pagbibigay ng puntos. Para sa ating ikalawang aralin, tatalakayin natin ang tungkol sa ang aking wika, ang aking pagkakakilanlan. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang nasasabi ang kahalagahan ng wika sa pagkakakilanlan ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Natutukoy ang kaugnayan ng wika sa pagkakakilanlan ng isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Nakagagawa ng kilos sa saliw ng isang musika. Para sa ating unang gawain, basahin ang mga sumusunod na salita. Magaling, ito ay kumusta? Sunod naman. Tama, ito ay hello. Basahin ninyo ang salita. Magaling! Ito ay annyeonghaseyo. Sunod naman. Tama! Ito ay konnichiwa. Basahin ninyo ang salita. Magaling! Ito ay ni hao. Ang mga salitang binasa ninyo ay mga wika na nagmula sa iba't ibang bansa. Ito ay mula sa wikang Ingles, wikang Koreano, wikang Japanese, at wikang Chinese. Sa iba't ibang lugar, iba-iba ang ginagamit na wika. Ngunit pare-pareho lang ang nais ipahayag. Ang wika ang nagsisilbing daan upang magkakaunawaan at magkaisa ang mga tao. Ano nga ba ang wika? Tara, alamin natin ito. Ang wika ay isang sistema ng mga simbolo na ginagamit ng mga tao upang makipagtalastasan at magpalitan ng impormasyon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan at kultura. Ang diyalekto naman ay isang rehiyonal o sosyal na pagkakaiba-iba ng isang wika. Ito ay tumutukoy sa mga pagkakaiba sa pagbigkas, bokabularyo at balarila ng isang wika na ginamit sa isang partikular na lugar o grupo ng mga tao. Ang dance phrase o sekwensya naman ng galaw ay serye ng mga galaw o hakbang na bumubuo ng isang bahagi ng isang sayaw. Ang ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon ay may mga wika at diyalekto na maaaring kapareho ng ibang mga lugar, subalit may mga salita na iba ang kahulugan nito. Bakit kaya mahalaga ang mga wika at diyalekto? Tara, alamin natin ito. Una, ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan. Ang mga wika at diyalekto ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng isang partikular na grupo ng mga tao. Halimbawa,
Ang wikang Filipino ay ang pambansang wika ng Pilipinas. Ang wikang Kapampangan naman ay ang pangunahing wika sa Pampanga at ilang bahagi ng Tarlac at Bataan. Samantalang Tagalog naman ang malawak na ginagamit sa Bulacan, Bataan at Nueva Ecija. Wikang Ilocano naman ang sinasalita sa hilagang bahagi ng Nueva Ecija at ibang bahagi ng Tarlac. At wikang Pangasinense naman ang ginagamit ng ilang bahagi ng Tarlac na malapit sa Pangasinan. At wikang Sambal naman ang ginagamit sa mga pamayanang malapit sa Zambales at Bataan. Isa ring halimbawa kung bakit mahalaga ang isang wika o diyalekto dahil ito ay nagdadala ng kultura. Ang wika at diyalekto ay nagdadala ng mga kultura at tradisyon ng isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ginagamit ang wika upang makipag-usap at maipaliwanag ang hinggil sa kultura, kaugalian at tradisyon ng isang pangkat ng tao mula sa isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Isa ring dahilan kung bakit mahalaga ang wika at diyalekto dahil ito ay nagbibigay ng pagkakaisa. Ang wika at diyalekto ay maaaring magbigay ng pagkakataon para sa mga tao na makipag-ugnayan at magkaintindihan. Lagi nating tandaan, ang wika ay mahalaga sa pagkakaisa at pagkakaunawaan ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang ating damdamin, kaisipan at kultura. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating gawain. Isulat ang tamang salita sa bawat kahon ayon sa mga pahiwatig o clue. Magsimula sa mga kahong may numero at gumamit ng malaking letra. Magsimula tayo sa unang bilang. Ano ang hinahanap na salita? Ito ay ang tinatawag nating pambansang wika ng Pilipinas. Magaling! Ito ay Filipino. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang bilang. Ito ay ang lalawigang kung saan ang pangunahing sinasalita ay ang sambal. Anong lalawigan ito? Tama! Ito ay Zambales. Ngayon naman sa ikatlong bilang. Anong salita ang inahanap? Ito ay ang pangunahing wika sa Pampanga. Magaling! Ito ay ang Kapampangan. Ngayon naman sa ikaapat na bilang. Wikang malawak ang ginagamit sa Bulacan. Ano ang salitang hinahanap? Tama! Ito ay Tagalog. Para naman sa ikalimang bilang, anong salita ang hinahanap? Ito ay ang wikang ginagamit sa bahagi ng Tarlac na malapit sa Pangasinan. Tama! Ito ay ang Pangasinense. Para naman sa inyong pangkatang gawain, pangkatin sa 4 na grupo ang klase. Pumili ng folk song mula sa lalawigan at awitin ito. Maaari itong lagyan ng kilos o galaw. Narito naman ang rubric sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikatlong aralin na tungkol sa mga bayani sa kasaysayan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na isa-isa ang mga bayani sa kasaysayan ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Na ipahahayag ang mga nagawa ng mga bayani sa kasaysayan ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Na iuugnay ang mga kwento ng mga tinaguriang bayani sa pagkakakilanlan bilang magiting na Pilipino. Para sa ating unang gawain, tukuyin kung sino ang mga nasa larawan. Sino ang mga nasa larawan? Magaling, sila ay mga doktor. Sunod naman. Tama, sila ay mga nurse. Sino naman sila? Magaling, sila ay mga guro. Sunod naman. Mahusay, sila ay mga bumbero. Ano ang tawag natin sa mga nasa larawan? Tama, sila ay mga pulis.
Hindi lamang sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ang dapat nating hangaan, kundi maging ang mga taong makikita natin araw-araw sa ating komunidad. Ang mga doktor, nurse, guro, pulis, bumbero, magsasaka, mangingisda at maging ang ating mga magulang ay maituturing nating mga bayani. Sa kanilang simpleng paraan ng paglilingkod at sakripisyo, napapabuti nila ang ating buhay at kalagayan. Kilalanin natin sila at alamin kung paano natin sila may pagmamalaki at mapapahalagaan. Patunay lamang ito na maaaring maging bayani ang sinuman, anuman ang kanyang kasarian, kulay, wika at pinagmulan. Ang bayani at pagkakakilanlan ay may koneksyon sa isa't isa. Ang mga bayani ay nagsisilbing mga halimbawa at inspirasyon na tumutulong sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan bilang isang individual at bilang isang bansa. Ang mga ito ay tinatawag nating mga bayaning lokal. Ang bayaning lokal ay isang individual na nagpapakita ng pambihirang katapangan, kabayanihan o pag-aalay sa kanilang komunidad. Maaari silang maging mga politiko, leader, manggagawa o ordinaryong mamamayan na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng kanilang lugar. Karaniwang kinikilala ang mga bayani dahil sa kanilang kabayanihan, pagtutulak ng makataong mga hadikain at handang magsakripisyo kahit sa sariling buhay ay iaalay para sa ikabubuti ng bayan. Narito ang ilan sa mga paraan kung paano magkakaugnay ang bayani at pagkakakilanlan. Una ay ang pagkakaroon ng modelo ng pag-uugali. Ikalawa ay ang pagpapalakas ng pambansang pagkakaisa. Ikatlo, ang pagpapalalim ng pag-unawa sa kasaysayan. Ikaapat, ang pagpapalakas ng pambansang pagmamalaki. At ikalima ay ang pag-iimpluwensya ng kultura at sining. Sa madaling salita, ang mga bayani, lokal man o pambansa ay hindi lamang mga taong nabuhay sa nakaraan. Sila ay mga buhay na simbolo na nagpapatuloy na magbigay ng inspirasyon at gabay sa ating buhay. Ang kanilang mga kwento ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging matapang, mapagkalinga at mapagbigay sa pamamagitan ng pagkilala at pagpaparangal sa ating mga bayani. Mas lalo nating nauunawaan ang ating sarili at ang ating lugar sa mundo. Upang mas maunawaan ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Tukuyin kung sinong bayaning lokal ang isinasaad. Piliin ang tamang sagot sa mga sumusunod. Siya ang nagsisiguro ng pagkain sa araw-araw. Magaling, ang sagot ay magsasaka. Siya ang nagbabantay ng kapayapaan at seguridad. Tama, ang sagot ay pulis. Siya ang nagbibigay ng serbisyong medikal sa barangay. Tama, ang sagot ay barangay health worker. Siya ang tumutulong upang mapanatiling malinis ang kapaligiran. Magaling, ang sagot ay basurero o waste collector. Sila ang nagsasakripisyo para sa pamilya at kinabukasan ng mga anak. Magaling, ang sagot ay magulang. Para naman sa ating ikaapat na aralin, tatalakayin natin ang mga sining at crafts, salamin ng kultura at pagkakakilanlan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga halimbawa ng sining at crafts na kilala sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyong kinabibilangan. Nakagagawa ng sining o crafts na kilala o tanyag sa inyong lugar. Ang mga crafts ay karaniwang tumutukoy sa mga gawaing pangkamay na may praktikal na aplikasyon.
Ito ay maaaring magsama ng mga gawain tulad ng paghahabi, pagbuborda, at pagniniting. Ang mga crafts ay maaaring gamitin sa pang-araw-araw na buhay o bilang dekorasyon. Ang sining naman ay tumutukoy sa anumang anyo ng malikhaing pagpapahayag o creative expression. Ito ay maaaring magsama ng mga gawain tulad ng pagpipinta, eskultura, musika, panitikan, at teatro. At aplikasyon na kadalasan naglalayong magpahayag ng mga ideya, damdamin, o karanasan. Narito ang mga halimbawa ng crafts. Ito ay tinatawag na pabalat. Ang pabalat ay isang tradisyonal na sining ng pagputol ng papel na nagmula sa bulakan. Ito ay ginagamit upang gumawa ng masalimuot na disenyo na pambalot ng pastillas, isang uri ng matamis na gawa sa gatas. Ito rin ay tinatawag na bolas de pastillas. Ito naman ang tinatawag na singkaban o sining ng paggawa ng palamuting arko na yari sa kawayan na karaniwang ginagamit sa mga pista o sa mga prosesyon. Ito naman ang parol ng Pampanga na gawa sa copy shell. Ito naman ay mga halimbawa ng banig. Ang crafts at sining ay may malalim na koneksyon sa pagkakakilanlan ng isang individual, komunidad at bansa. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, ito ay sumasalamin sa kultura at tradisyon ng isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ikalawa, ito ay paraan ng pagpapahayag ng sarili at pagkakakilanlan. Ikatlo, maaaring maging simbolo ng bansa at pagpapalaganap ng kultura. Ikaapat, pagpapatuloy ng mga pamanang kultural sa pamamagitan ng paglilibad ng kaalaman at pag-iingat ng kasaysayan. Ikalima, pagpapahalaga sa lokal na material na ginagamit sa paglikha. Ngayon naman, para sa inyong output, gumawa ng isang sariling sining o crafts. Maaaring tignan ng inyong guro ang rubric sa lesson exemplar para sa pagbibigay ng puntos. Natapos na natin ang ating mga aralin sa Makabansa 3 tungkol sa tradisyon, kultura, wika, pagkakakilanlan, mga bayani, sining at crafts. Sa bawat natutunan natin, mas naipapakita natin kung paano nagbubuklod ang ating kultura at kasaysayan sa ating pagkatao. Tandaan, ang ating wika, sining at mga bayani ay salamin ng ating pagkakakilanlan. Panatilihin natin ang pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kultura at maging inspirasyon tayo sa iba upang ipangmalaki at pangalagaan ang ating pamana. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli!